Last September 2, 2023 ay nagpost nga po si PB Team Nonoy ng update tungkol sa batang nakaligtas sa trahedya doon sa Magdog, Governor Generoso, Davao Oriental. Yun nga po, sinundo na niya ang bata at tinihatid niya ito doon sa kanilang lugar kung saan nga po ay naging emosyonal ang muling pagkikita ng dalawang magkakapatid pagkatapos ng 2 linggo simula nang naganap ang hindi inaasahang trahedya. Ngunit ang tanong ngayon, kung sino nga ba ang dapat na mangalaga sa dalawang bata ngayong ulila na sila dahil nga sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Sa reaction video po na ito ay pag-uusapan natin yung naging pag-uusap nila PB Team Nonoy at pamilya ng mama ng mga bata. Kasi nga po, idiniretso ni PB Team Nonoy ang bata galing ospital doon sa pamilya ng kanilang mama dahil nga ang mga kapatid nito ang nag-alaga sa kanya sa ospital, kaya mas alam nila kung ano ang dapat gawin sa bata at kung anong oras nga ba dapat painumin ng gamot. At kinuha na rin ni PB Team Nonoy ang opinyon o gustong sabihin ng lola ng mga bata sa side ng kanilang mama, kasi nga noong nakaraan na nakausap sila ni PB Team Nonoy ay yung lola lamang ng mga bata sa side ng kanilang papa ang nagbigay ng kanyang opinyon. Ayon nga sa kanya na mas gusto niya na doon na lamang muna sa kanya ang mga bata kasi nga nasanay na daw ang mga bata sa kanya at tila ba iniisip ni Lola na itong mga bata na lamang ang magsisilbing alaala sa kanyang anak na namayapa. That time ay hindi nagkaroon ng pagkakataon ang Lola sa side ng mama ng mga bata na makapagbigay ng kanyang opinyon. At yun nga po, marami ang nag-comment na sana ay pinagsalita daw si Lola. Kaya sa pagpunta ni PB Team Nonoy doon sa pamilya sa side ng mama ng mga bata ay mas minabuti ni PB Team Nonoy na makausap ang lola nila at ang buong pamilya para sa kustodiya ng mga bata. Ayon nga po kay Lola na mas gusto sana niya na sa kanya na lang muna ang kanyang mga apo at siya ang mga ngalaga sa mga ito kasi nga nangangamba siya doon sa kabila dahil nga wala pa silang maayos na pwesto, walang tubig at wala daw CR, baka mahirapan ang mga bata doon, kaya mas okay daw na sa kanya na lang muna ang mga bata dahil nga may tubig naman sila dito at marami sila na mag-aalaga sa mga bata. Sabi naman ni PB Team Nonoy na ayaw talaga niya na yung dalawang lola ang mag-alaga sa mga bata dahil nga matatanda na sila. Ang gusto niya na merong isa sa kanilang pamilya na bata-bata pa na siyang magiging guardian ng mga bata at nakapag-decide nga po sila na yung tita ng mga bata na kapatid ng kanilang mama ang magiging guardian nila kapag magkaroon na sila ng bagong bahay. Sana nga ay magkaintindihan na lamang ang dalawang pamilya para sa kapakanan ng dalawang bata. Dapat magtulungan na lamang sila sa pangangalaga ng mga bata. Hindi na importante kung sino sa kanila ang mag-aalaga. Ang importante ay nagtutulungan sila at bigyan nila ng pagmamahal ang mga bata kasi yun ang pinakakailangan ng mga bata ngayon kasi nga yung pagmamahal sana ng kanilang mga magulang ay bigla na lamang nawala ng dahil sa trahedya na hindi nila inaasahan. At kung sakali man na hindi talaga magkaintindihan ang dalawang pamilya tungkol sa kustodiya ng mga bata, ayan na ang oras na dapat mamagitan na ang DSWD kasi nga jurisdiction nila ito at kailangan nilang kausapin ng masinsinan ang dalawang pamilya. At sa mga nagsasabi na kaya pinag-aagawan ng dalawang pamilya ang mga bata ngayon dahil nga may tumutulong sa kanila, ay huwag po sana tayong judgmental kasi ang gusto lang naman ng dalawang pamilya na magiging maayos ang kalagayan ng dalawang bata, lalong-lalo na ngayon na wala na silang mga magulang. Gusto lamang nilang ipadama ang kanilang pagmamahal sa dalawang bata at huwag po sana nating sabihin na dahil sa pera ay pinag-aagawan nila ang mga bata. Masakit para sa dalawang pamilya ang nangyari sa mag-asawa, kaya huwag po sana nating dagdagan pa ang kanilang problema. Huwag tayong gumawa ng issue na maaaring magpapagulo ng lalo sa problema na kanilang kinakaharap sa ngayon. At bago lang po tayo magpapatuloy ay huwag po sana nating kalimutang suportahan palagi ang mga videos na ina-upload ng Pugong Biyahero Team, especially ni Sir Pugong Biyahero, PB Team Nonoy, Mang Eli, PB Team Peter Paul at Peking Bombay. Huwag po natin skip yung mga ads na lumalabas para may chance na mas malaki yung papasok na revenue na maaari nilang may tulong sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga katutubo. At paki-share din po sana ng mga videos na ina-upload ng lahat ng PB Teams Luzon, Visayas at Mindanao
para mas marami yung makakapanood ng mga charity vlogs na kanilang ginagawa. At sa ating pagpapatuloy ay magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento sa naging vlog ni PB Team Nonoy. Unahin po natin itong komento mula kay Zenny Piquero. Hindi mo mapigilan ang umiyak. Walang alam ang bata na wala na ang papa at mama niya. Sobrang nakakadurog ng puso. Salamat PB Team Nonoy at nandyan ka para sa mga bata. Salamat sa mga sponsor na handang tumulong sa mga nangangailangan. Amping kanunay Nonoy, padayon lang sa pagtabang. God bless. Mula naman kay Maria Helen Gudoy, thank you Lord sa buhay ng bata. Mayroon kang dahilan sa lahat ng nangyayari. Siguradong may inilalaan kang maganda para sa magkapatid na maagang naiwan ng magulang nila. Salamat po kay Kuya Nonoy na ginagamit mo para sa kanila. Huwag ka magsawa Kuya Nonoy ng pagtulong sa kanila. Salamat po sa mga tumutulong. God bless, iingatan at kagabayan tayo ng ating Diyos Ama. Salamat po. Galing naman kay Emma Melendres, maraming salamat po sa tulong at suporta ng mga sponsors na walang sawang nagpapadala through PB Team Nonoy. Napakabuti niyo po. God bless your heart. Continue to bless you and your family po. God promised that whatever good deed you have done to the least of His people, you're doing it also for Him and His glory, that He will also give back to you 100-fold. Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala po sa lahat ng mga sponsors. Ayon naman kay Mary, grabe iyak ko, sobrang nakakaawa talaga ang mga bata. Be strong baby, andyan pa kapatid mo at mga lolo, tita, tito. Lakasan mo loob mo, soon maunawaan mo din ang lahat. Sana gumaling ka agad. Maraming salamat Sir Noy at sa mga sponsors na walang sawang tumutulong sa pamilyang ito. Sana i-bless pa kayo ni God para mas marami pa kayong matulungan. Ingat always Sir Noy, God bless. Sabi naman ni Nita Lorenzo, salamat PB Team Noy at nasundon nyo na ang bata. Magpagaling ka sa Asia at paglaki mo, kayo na lang ng kapatid mo at kasama ang lola nyo. Kagabayan pa rin kayo ng papa at mama nyo at hindi kayo papabayaan ng Panginoon. Tululuha ko habang pinapanood ko kayo. Salamat din sa mga sponsors nila. God bless you all. Mula naman kay Neng, nakakaiyak. Lord, gabayan mo po ang magkakapatid na nawala ng magulang na hanggang sa palaki magiging mabuti mga anak sila. Thank you po PB Team Nonoy sa pagmamahal at pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Gabayan ka po ng ating poong may kapal. Galing naman kay Nilda Reyes, praise God at ligtas na ang bata. Magkikita na sila ng kanyang kapatid. Salamat at inadya siya ng Panginoon na mabuhay para sa kanyang kapatid. Salamat Kuya Noy at sinundo mo na siya sa ospital at di mo talaga hinayaang pabayaan sila. Sana makarecover agad ang bata. Nakakaawa naman, nakaiyak ang tagpo na ito. Makikita ng bata ang puno na sanhi ng pagkamatay ng kanyang magulang. May trauma ang bata. Tama Kuya Noy, para di niya nakikita ang puno. Ingat ka rin Kuya Noy, no skipping ads. God bless you and your family. At galing naman kay Arceli Arcelias, God bless po sa bata, lumaban ka baby, tatagan mo sarili mo para sa maliit mo na kapatid, sana gumaling ka na sa mga sugat mo. Nakakaawa sa mga batang ito, alam ko na mahal ka ng ating Ama sa langit. Diyos ko, hindi ko mapigilan ang mga luha ko, nakakayak sa sinapit sa buhay ninyo. PB Team Nonoy, ingat ka dyan kasi nag-iisa ka ngayon sa mission. God bless you Noy.